Magandang tanghali po sa ating lahat. Magandang tanghali din po. Ako'y natuwa na kayo po ay muli kong nakita at nakita ko ang gawain dito sa bayan ng Pulilio. And ako naman po ay dito galing and ako po ay masaya na ito ang aking hometown na kayo ay makita. At masaya ako na may nakakita ko mga bagong mukha na nakakasama ninyo sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. Totoo na talagang ang Diyos ay buhay. Sabi nga na siya ang nagdadagdag. Ngayon, ang mga mananampalataya na dinarating niya sa gawain ng Panginoon. Tayo po ay magpatuloy at naglingkod sa Panginoon. And this time, ayaw ko magtagal dahil ayaw ko makulit sa ang title ng ating lesson this morning is about sabi ni Pastor Romel, ang tema ng ating linggong ito is about sa a people without vision perish. Ayun. Na sabi niya sa Tagalog, ang gawain ng Panginoon o yung mga tao ng Panginoon na wala silang pangitain ay sila ay napapahamak. So yung pong although medyo hindi ako nakakapagawa dahil ako may Bible student, is puro pag-aaral kami ng mga lesson. So, kaya na lang ulit ako nakagawa ng message. Ayun, pag-pray nyo nga po pala ako graduating sa Bible School. Amen. And so, ang title po ng ating lesson is The Fool's Heart and God Search. Ang text po nito is makikita sa Psalms chapter 14 verse 12. So, tayo po tayong lahat at ating basahin. Psalms chapter 14. Sabay-sabay po natin babasahin. Nakita na po ba ng lahat? Hindi pa po. 14:12. Sorry. Walang 12. Psalms 42. Sorry. Psalms 42. Nakita na po ba ng lahat? Let us read all together. Ready? Read. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any that did understand and seek God. Pagpalayo po ng Panginoon pagbabasa, let us pray. Ama naming Diyos na banal na mapagpala at dakila sa lahat kami lumalapit sa inyo, Panginoon, sa umagang ito, sa tanghaling ito. Panginoon, thank you sa privilege na ibinigay mo sa amin o sa akin, Panginoon, upang gamitin mong mensahero ng inyong salita, Panginoon. Use my tongue and bigyan niyo ako ng karunungan, Panginoon. Kayo ang mataas, linisin niyo ang aking karumihan, Panginoon. At kayo ang magturo sa itan ng inyong mga tao sa tanghaling ito. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Sana balik po tayo. Then Psalms 14 pala to. So in verse 1, ang context po nito is babasahin ko muna po lahat-lahat. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. The Lord looked down from heaven upon the children of men to see if there were any of that find, understand, and seek God. They are all gone aside. They are all together become filthy. There is none that doeth good, no not one. Have all that workers of iniquity no knowledge, who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord. There were they in great fear, for God is the generation of the righteous. He has shamed the counsel of the poor.
because the Lord is his refuge. 7. Oh, that the salvation of Israel were come out of Zion, whom the Lord bringeth back the captivity of his people, Jacob, and they shall rejoice, and Israel shall be glad. So yan, makikita po natin dito na yun ang pinapatungkulan nito is yung mga tao nga is sila ay mangmang. And sabi dito, ano ba yung definition ng in the sight of God, sa mata ng Diyos, sinasabi niya na ang mga tao ay mangmang sa kanilang mga gawa. Ibig sabihin, sila ay hindi nila alam yung kanilang ginagawa na sila ba ay for God. Pag ikaw ay isang tao na sabi nga sa Bible sa New Testament, sabi niya, ako ay mag-iipon, mag-iimbak ng mga pagkain, ng mga palay sa aking bodega, sa aking kamalig. Pero sabi ng Panginoon, ikaw na mangmang, kukunin ko ngayon ang iyong buhay. At saan may iwan ang iyong pinaghirapan? Sino ang magbe-benefit o makikinabang ng iyong ginagawa o yung pinagpapagalan? Di ba po? So, ganyan ang tao. Ganyan ang maraming tao sa paningin ng Diyos. Kaya sinasabihan ng Diyos na ang mga tao ay mangmang. And I hope na hindi kayo ganon. Amen. Hindi tayo ganon. Hindi tayo mamang sa paningin ng Diyos. Na kahit kayo ay konti, pinipili ninyo na maglingkod sa Panginoon dahil may nakikita kayo na something na special sa Diyos. Amen. Something na mahalaga. Look, napakaraming tao sa bayan ng Pulilyo. Pero, kukunti lang tayo, kukunti lang kayo na kukunti, naglilingkod kayo sa Panginoon. Amen. Ano yung nakita nyo? Ano yung naiisip nyo? Bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? So, the fool says in his heart, there is no God. Sabi ng mangmang sa kanyang puso, walang Diyos. Ganun pala. So yung mga mangmang, sabi niya, walang Diyos. Paano yun, Richard Jerick, kung walang Diyos? Yung mga tao, basically, yung mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, hindi nila ina-acknowledge na may Diyos. Wala talaga silang Diyos. Kasi kung meron silang Diyos, naglilingkod sila sa Diyos. Amen. Ganun po yan. Kaya sila ay mangmang. And sinabi na ng Bible na sila ay naka-destiny na sila ay mapapahamak. Dahil ang langit ay hindi para sa mga taong mangmang. Ang langit ay para sa mga taong marunong na nakaunawa ng salita ng Diyos na tinawag ng Panginoon. Amen. Pag nag-i-amen po kayo, mabilis po tayo matatapos. Amen. Pero pag hindi po, pag tahimik po kayo, ay ako po ay maabot po ng mga 2 oras. Mag-imen ko ba yun? So yan. First point po natin, dapat tayo sa first point, the definition of fool. Ano yung kahulugan ng taong mangmang? Kaya nga, hindi siya yung matalino, but moral. In the Bible, a fool is not someone with low intelligence. Hindi sinasabi sa kasulatan, sabi ng Bible, hindi ang mamang, hindi yung taong matalino. Ayan. But, a fool is someone whose actions are morally perverse. Sabihin, bigyan ko kayo ng example. Medyo English na itong pagkakagawa ko ng mensahe. Dahil sinanay kami sa seminary na ganito. Pero ito naman po ay alam ko sa Tagalog dahil ito yung ano ko.
Sabi ng isang scientist, ang Diyos ay walang Diyos. Sabi ng scientist, walang Diyos. Dahil naniniwala ang mga scientists, to see is to believe. Pag nakita mo, maniniwala ka. Maniniwala ako. Isang bagay na hindi natin nakikita, ang utak mo. Tanungin mo ang ang kapatid mo, nakita mo na ba ang utak mo? Ibig sabihin, kung hindi mo pa nakikita ang utak mo, ibig sabihin, wala kang utak. Papayag ba kayo? May utak tayo. Pero hindi natin nakikita. Amen. Pero alam natin na meron. Oo. So, ganun ng Diyos. Amen. Pero ang mga scientists, hindi sila naniniwala sa Diyos dahil wala silang basihan ng facts o informasyon na meron talagang Diyos. Kahit sa history, yung pinako ng Kristo sa Mount of Skull, sa bundok ng mga bungo, hindi sila naniniwala na yun talaga yung Diyos. So ganyan ang example ng taong mangmang. Matalino siya. Sino nasabi? Nagpapatulong tayo sa mga professor na minsan yung mga professor natin tuturo sa ating mga anak ay mga scientists pa. But, masasabi ba natin sila yung totoong matalino? Intellectual na tao? And yung kanilang mga katalinuhan ay galing sa salita ng Panginoon. Pag hindi sila naniniwala sa salita ng Diyos na mayroong Diyos, still, mananatiling they are intellectually perverse. Hindi talaga sila, in Tagalog, mangmang pa rin sila. Amen. Kaya, tayo mga Kristyano, we must be smart enough. Magpakatalino kayo na yung mismong anak ninyo, turuan ninyo ng salita ng Diyos. Amen. Huwag niyong iasa na tinuturuan lang. At obserbahan niyo baka may tinuturo. Katulad ng tinuturo alam niyo ba na ang teorya ni Charles Darwin na ang tao ay nagmula sa unggoy, hanggang ngayon ay meron pa rin mga aklat na napapunta sa library na nababasa ng mga anak nyo, mababasa ng mga anak natin na ang tao ay nagmula sa unggoy. Papayag ba kayo na ang ating malalaman ng ating anak, sabihin sa inyo ng inyong anak pag nagkaroon kayo ng anak na maliit, Papa, sabi ng aklat na nabasa ko, tayo ay nagbula sa unggoy. Huwag tayong papayag na tayo ay, yung ating isipan ay malagyan ng ganyang kaisipan na intellectually perverse, mali, kamangmangan, and sabi ng this world, ang mundong ito ay papasama ng pasama at ang mga iba't ibang doktrina ay naituro sa sanlibutan. Practical atheism, a fool doesn't necessarily deny God's existence intellectually. They live as if God has no authority or impact on their daily affairs. Yung mga mangmang hindi naniniwala na di talaga naniniwala na mayroong Diyos. Namumuhay sila na kung saan ang Diyos ay walang authority sa kanilang buhay. Walang control sa kanilang buhay. Yan yung mga taong mangmang. Kaya alam nyo, pag nagsusulwining kayo, mag-share kayo ng Bible, madali ninyong ma-identify ang tao na unsaved. Sabi ng Bible, they pronounce that they believe God, but they don't worship God. Ibig sabihin, sinasabi ng kanilang bibig na mayroong Diyos, pero hindi sila naglilingkod sa Diyos. They are lying. Sila ay nagsisinungaling. Dahil kung sinasabi nilang sila ay naniniwala sa Diyos, dapat sila ay nakikita mo sa church. Amen. Dapat sila ay naglilingkod sa Panginoon katulad natin. But
The mere fact or the main reason why hindi sila naglilingkod sa Panginoon because they don't believe God. Hindi Amen. sila talaga naniniwala sa Diyos. They are lying. At sabi ng Bible sa Revelation 21 verse 8, isa sa mga tao na mapunta sa impyerno, yung taong sinungaling. Tingnan natin, Revelation 21 verse 8. But the fearful, mga duwag, mga hindi naniniwala, mga kasuklam-suklam, mga mamamatay tao, mga mapagyapi, mga mangkukulam, at lahat ng mapagsamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at sobre na siyang ikalawang kamatayan. Amen. Lahat ng sinungaling. Eh sabi niya, naniniwala siya sa Diyos. Eh nagpupunta po ba kayo sa simbahan tuwing linggo? Ay hindi mo ay. They just profess na they believe God, but they don't worship God. They are liars. Amen. Hindi talaga sila naniniwala sa Diyos. Nasa bibig lang nila ang Diyos. Ignoring God. They shut God out of their plans, decisions, and morality. Talagang ini-ignore nila ang Diyos. Shut, pinapagsaran talaga nilang pinto ang Diyos. To the point na lahat ng kanilang mga decision, mga plano, decision, at mga gawaing moral is hindi nila sinasama ang Diyos. Gawing moral, what is moral? The foundation of right and wrong, good and bad. Yan yung moral. Amen. Kaya, magi tayong tama sa Diyos. Amen. Kung kayo ay naglilingkod sa Panginoon na kayo ay hindi tama, number one, sa mga couple o nagsasama, sex. Isa sa pinakamainit na issue sa ating lipunan, sex. Sex is immoral when you are not inside the marriage. Amen. Hindi kayo ando sa pinagbubuklod ng kasal. But sex is moral pag kayo ay married. Amen. According to the Bible, sex is a gift only for the married couple. Ang sex, ang pagtatalik ay maganda, nilikha ng Diyos para lamang sa dalawang tao na pinag-isa ng Diyos, married. Amen. I'm not preaching the word of God to offend anyone, but to correct and rebuke dun sa kasalanan na Amen. tinuturo natin dito na sa cover ng ating lesson. But if you found yourself, pag nakita mo yung sarili na even myself, kahit ako natuturo ako, natatamaan din ako. But pag nalaman ko na ay mali pala ako dun, ay aking i-correct ang aking sarili. Amen. Yun ang tamang attitude na pag nakita mo yung sarili na mali ang iyong standing, mali ang iyong status sa harapan ng Diyos, correct yourself. Itama mo. Sabihin mo sa Panginoon, sorry, mali yung standing ko ngayon, status ko. But I promise, I will correct. Itatama ko. Amen. Ganun po dapat ang ating attitude. Second, hanggang 3 lang po ito. Ay, hanggang 3 lang po. Amen. Makakawin po tayo na maaga. Second, sabi ni Nanay Ami, si Pastor Romel, pag nagpipresyon hanggang alas 12, tinataasan ko ng relo. Sabi ko, Nay, huwag mong tataasan ang relo. At yun ay nag-prepare sa kanyang mensahe. Yun ay kung ano yung i-insert ng Panginoon sa puso niya, sa isip niya,
para sabihin doon sa mga tao. Amen. That is unethical. Wala na. That is ethical. Natataasan mo ng relo. Yung preacher. Diba? Kahit sino pong preacher na ginagamit ng Panginoon, siya po ay ginagamit ng Panginoon mouthpiece. Tagapagsalita. At huwag ito naman sa tataasan ng relo. Second is the consequences of godless life. Ayan. Any sin, kahit anong kasalanan na ginagawa natin, tatandaan po natin, meron yang consequences. Ako ay security supervisor sa Olonga po. Yung mga kasama ko doon, naniniwala sa karma. 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 Sabi nung buhay pa yun si Pastor Tabanda, sinabi sa akin, Brother Derek, naniniwala ka ba sa karma? Sabi ko, hindi ko Pastor, wala po yun sa Bible. Yung karma, yung term ng mga unbelievers, yung karma. Sa mga Chinese, meron tinatawag silang bad karma, naniniwala sila sa feng shui. Feng shui. Naniniwala sila dyan. And dapat yung bahay, yung pinto mo doon nakaharap para papasok swerte. Yung ganyan. But, tayo mga Kristiyano, we don't believe in karma. We believe in consequence. Amen. Consequence, sabi ng Bible principle lagi tayo, what you sow is what you reap. Sabi ni Pastor Renato, kung ikaw ay nagtanim ng palay ang anin mo. Pag ikaw ay nagtanim ng mangga ang anin mo. Pag ikaw ay nagtanim ng langka ang aanihin mo. Hindi po pwedeng nagtanim ka ng mangga, mag-aani ka ng palay. Hindi ganon. Amen. We believe in consequences of a godless life. Kaya, mag-iingat po tayo. Tayo mga Kristiyano, akala lang natin, hoy, okay lang na ganito ako maglingkod sa Panginoon. Sabi nga nung, okay lang na ganito ako maglingkod sa Panginoon. Yung isang preacher natin dito may kinwento. Long time ago, nung nagsisimula ang mixed neural sa ito, sabi niya, ang unang prayer niya, dahil siya nagbubuking, Panginoon, ako yung hirap na hirap sa pag-aaral. Bigyan mo lang po ako ng kalabaw. Hindi, wala kami na pangalan magkaroon ng kalabaw. Sinagot ng Panginoon yung kanyang panalangin na magkaroon ng kalabaw. Ay hindi lang nakakapag-attend dahil or nalilate dahil sa mano-mano eh. Mano-mano. Ewan ko kung paano minamano-mano yung ha? Walang kalabaw eh. Ay ngayon, nagkaroon na ng kalabaw. Hindi pa rin nakatid. Dahil yung palang kalabaw, ay inuula. Nung nakapunta naman doon sa church, kapatid, bakit wala ka na naman nung ganitong linggo itong may special tayong special na araw. Eh, Pastor, ako'y nag-ulaw. Ibig sabihin, ano pa talaga yung Panginoon niya? Ang Panginoon niya ba talaga ang Diyos o yung kalabaw? Kasi parang ano nangyayari, siya ay sumusunod dun sa kalabaw kaysa sumunod sa dun sa Diyos. Diba? Dapat hindi po ganun. Okay, ikaw ay mahirap. Kaya nag-pray, Panginoon, bigyan mo ka ng negosyo. Nung binigyan ka naman ng negosyo, abay, puro naman negosyo ang iyong inasikaso. Hindi ka naman naglingkod sa Panginoon. Ito mga kapatid, maging wise kayo. Hindi lahat ng bagay na iniingin sa Panginoon ay totoong sa Panginoon galing. Naisip nyo yan? Na maaaring yung kalabaw na yun, na pinanalangin niya, ay
binigay sa kanya, hindi ng Panginoon. O kaya nung maaaring binigay yun ng Panginoon para matest ng Panginoon kung siya talaga yung maglilingkod sa Panginoon. Amen. Maaaring yung tao na yun nag-request ng pangnegosyo sa kanyang business ay binigay ng Panginoon. Ay tinetest ng Panginoon kung alin ba ang mas mahalaga yung pangnegosyo o ang Diyos. Amen. So nandun lagi tayo. Ganyan po tayo mga kapatid. The Lord gave us a choice to pick which is the best. Kaya, best ba na maglingkod sa Panginoon? Amen. Is best. Yan po ay may reward. Yan po ay counted. Every Sunday, na narito po tayo, naglilingkod sa Panginoon. Yan po ay naka-records sa Book of Records. Nakita nyo na ba yun? Mayroong sa Book of Revelation, may Book of Life. Sa something in Old Testament, may Book of Records. Na yung Book of Records po na yun, nakatala doon lahat ng ginawa mo sa Panginoon. Amen. Na lahat, na yun po ay pag ikaw ay Kristiyano, yun po ay i-reward ng Panginoon. Maaring dito sa lupa, or sa kabilang buhay, sa heaven, ay i-reward niya po yun. Amen. At meron po yung mga corresponding crowns. Yung crown mo, ay merong mga diamonds na ilalagay doon. Na maaaring kung ikaw ay soul winner, ay meron kang parang crown of glory. Ganyan, something like that. Magkakaroon ka po niyan. Amen. Pero kung kaya kayo po, parang sa school, we compete. They compete na magkaroon ng mataas na grades. Tayo din mga Kristiyano, let us compete to serve the Lord. Amen. Dahil sa heaven, merong rewards, mga kapatid. Wake up. Let us compete sa mga tao. Ang mga napakaraming tao sa bayan ng Pulilio, let us win them for the Lord. I-share natin yung gospel. I-share natin yung word of God para sila maglingkod sa Panginoon. And the Lord will reward us. Amen. I was blessed. Nabe-bless ako sa buhay ni Brother JR. Amen. Ba't mas mabe-bless ako pag always silang nakikita ko sa pag wala ko nakikita. The Lord will bless you more if you are faithful at the church. Amen. Corruption, number one consequence ng godless life is corruption. And vile deeds. Without recognizing God's authority, life becomes filled with corruption and moral failure. Kaya may mga Kristiyano na sila ay nagiging nagkakaroon sila ng moral failure. Ano yung example ng moral failure? Abay, ewan ko nga, wala pa ako na, although meron akong experience in the past, na sila ay, yung babae, yung lalaki, sa church, in the same church, ay, yung dalaga, ay nililigawan ng may asawa. At yun namang may naman dalaga, ay nagpapalandi doon sa may asawa na sila ay parehas Kristiyano. Sabi dito, the consequences of godless life is corruption and bad deeds. Without recognizing God's authority, life becomes filled with corruption and moral failure. Pag hindi ka nagpapasakop sa authority ng Diyos, at hindi mo sinusunod, hindi mo talaga isinasaisip yung sinasabi ng mga mangaral dito na huwag niyong gagawin yan, huwag niyong gagawin to, yan ay kasalanan, kayo ay magpupul dito sinasabi ng Bible na without recognizing God's authority, ang buhay mo ay magpupul ng corruption at moral failure. Nagkaroon sila ng moral failure. Yung babae ay pumatol doon sa may asawa. Ay, yun naman may asawa, alam niyo siya may asawa,
ay lalandin niyo yung dalaga. Abay, kung meron pong dalaga dito, ay wag po kayo magpapalandi sa may asawa. Sampalin niyo po, sabihin niyo, may asawa ka na. At kung ikaw na may dalaga, nakiwala pang asawa, ay umattend ka ng camp at marami kang makakilala na mga binata na makakilala mo. Na sila ay maraming tapat na Kristyano na walang sabit. Mag-aasawa ka na nga lang naman, may sabit pa. Yun yung tao, mang-mang. Huwag ganon. Huwag ganon. Mag-aasawa, pipili kayo na nga naman mag-aasawa na nga naman kayo. Yung sisilipin nyo, sabi nga is, due diligence. Kaya naalala ko yung mga term na naghanap ako ng lupa sa Bataan na mabibili. Sabi niya is, due diligence, ibig sabihin, titingnan mo kung malinis yung titulo. Kaya dapat pagpipili ka ng mapapangasawa, ganun din, due diligence. Yan ba ay may sabit? Tingnan mo muna yung senomar. Baka yan ay may asawa. Amen. Ganun po yan. Baka kayo mag-fall dito. Hindi ibig sabihin na kayo ay narito sa church, kayo ay namumuhay ng godly. Hindi po yan totoo. Tingnan nyo nga po si Judas, kasama pa ng Panginoong Jesus. Amen. Pero namumuhay siya ng, he's still living a sinful life. Bakit? Sinner po yun eh. Makasalanan po talaga yun. Hindi ko naman po nakikita ang mga puso ninyo. Maaaring kayo pala ay Judas. Sabi nga, ilan ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sa kada 12, may isang Judas. Kaya pag nag-24 po tayo dito, may dalawa po siyang maghuhudas o posibleng maghudas. Tandaan niyo po yan. Amen. Okay, another, 11 na, sige, bibisa ko na po. Destructive behavior. The fool often oppress the poor and acts selfishly, acting as if there's no ultimate accountability. Destructive behavior. Masisira yung inyong, pag ikaw ay, yung consequences ng godless life, hindi ka maka-Diyos. Is masisira yung iyong relasyon sa iyong mga kapatid mo sa Panginoon. Then, universal need. When God looks down, nung ang Panginoon ay tumingin, nakita niya ng mga tao ay iniwanan sila. At sila ay nagpakamangmang. Same with the life of Noah. Ang Panginoon, tayo mga Kristyano, akala lang natin, alam yan. Okay lang naman sila. Kasi nakalate pa ngayong umaatong sa church. Kaya okay lang. But hindi natin alam kung gaano kaseryoso ang Diyos na tumingin sa performance mo. Amen. Hindi natin alam. Nasabi dito na ang Diyos siya ay napakaseryoso. He sees that all humans, when He looks down, tinitingnan niya ang bawat kanyang anak pag siya'y tumitingin sa atin. At tinitingnan niya tayo na may kaseryosohan. Amen. Ay tayo ba? Gaano natin kaseryosong tinitingnan ang gawain ng Panginoon? Yan. At nang tumingin, at ito isang bagay na nakakatakot. Kaya nga doon sa ating lesson, medyo nakakatakot nga, ito ay napaka-seryosong tema. God, the foolish heart, and God search for people na mayroong vision sa gawain ng Panginoon. Amen. I was blessed again
nasabi ng aking kapatid na tayo ay mayroong gawain dun sa Bislian. Meron tayong gawain dun sa Talong. At there, nagpaplano kayong bumili ng lupa doon. Amen. I was touched as a Bible student. Dahil ako po ay nagpaplano rin mag-start. Ako po ipag-train nyo. And mag-i-start akong ako ay patawarin ninyo dahil hindi nga ako nakakapag direct support sa gawain na ito. Wala na ako lumayo. But this time, gusto kong mag-partner sa inyo directly na tumulong ako sa mission support. And dahil umpisa, naniniwala ako na baka supportahan nyo rin ako. No. But naniniwala ako na kung ano yung aking inihasik, ayun din ang aking hanin. Amen. But, I thank the Lord na si Pastor Manuel, yung pastor kayo bumili ng lupa sa Bataan. At sila ay mayroong organization na magpapatayo ng building. At sabi sa akin ni Pastor Manuel, may nalis tayo pero dahan ko na rin para tuloy-tuloy na po tayo. Ako ay, sabi sa akin ng pastor ko, ako ay naghahanap lang ng tamang tao na ilalagay ko sa gawain ng biyaan sa Bataan. Hindi ko pa alam kung ako ba yung tamang tao doon. Pero ako lang, yung mga anak na nagbabagusto din sa Amerika, yun ay successor niya. Yung isa raw naman ilalagay niya sa baga. Tapos ako raw, kung magsiseryoso raw ako, ay ako raw, hindi niya sinabi sa akin directly na ako. Pero kung magsiseryoso ako, ay pagkakatiwalaan niya ako. Amen. Kaya makita nyo, we need to be serious. Kailangan natin maging seryoso na gawain ng Panginoon because there are so many people to win for the Lord. Napakarami pang tao na pwedeng natin mawin sa Panginoon. Na ang church na to, ang church building na to, don't be satisfied na ganito lang. Huwag kayong masatisfied na ganito lang. Bigyan ninyo ang Panginoon ng deserve na magandang church building para sa Kanya. Amen. At i-bless kayo ng Panginoon. I-bless yung inyong mga anak, i-bless ng Panginoon. Nakatira kayo sa magandang bahay. Kaya, ang panghihinahayaan ninyo ng Panginoon ay walang magandang bahay. Kaya si Solomon, nakita niyo yun. Amen. Na tent lang yung pinagpagseserba nila tent. Alam niyo yung tent? Parang ganun lang. Kaya hindi na kontento si Solomon. Dapat si David, nakita rin ni David yun. Pero si David ay maraming dugo ang kanyang kamay. Amen. Dahil siya a man of war. Kaya ang nagpatayo ng templo ay si King Solomon. Amen. Last, Amen. God's searching eye. Ang Diyos ay mayroong nagsasaliksik na mata. God is observant. While observant means mapagbasid. Tinitingnan niya ang lahat ng sulok. While humanity ignores God, God never ignores humanity. He is actively watching. Samantalang ang sangkatauhan ay binabaliwala ang Diyos. Ang Diyos ay hindi binabaliwala ang sangkatauhan. Siya ay aktibong nakatingin sa atin. Then, the search for seekers. God looks down from heaven, not just to condemn. Ang Diyos ay nakatingin sa langit, hindi para lang humatol, but to see if anyone understands and truly seeks Him. Tumitingin siya ang Panginoon para hanapin at if merong tao na nakakaunawa sa kanyang ginagawa, gusto ng Diyos na alam mo ang ginagawa mo, na alam mo ang maglingkod sa Panginoon ay blessing. Amen. Sabi ko sa asawa ko, hindi ako yung security. Hindi pa ako nagsiseminary. Magsiseminary ako. Dahil nalaman ko nung ako ay pinadistino sa Olongapo, ay malapit na yung seminary sa amin. Ay parang aning na lang na subject ang kukunin ko.
Sabi ko sa kanya, may blessing pag nag-seminary. At pag ikaw ay lumapit sa Panginoon, may blessing. Nung ako'y lumayo, at ako'y nag-seminary, mahirap mga kapatid. Ako'y nag-seminary, tapos ako'y nagtatrabaho sa gabi. But doon sa lugar ng Olongapo, natutunan kong, dati nag-online business na ako. Binigyan ako ng Panginoon ng online business na sa ngayon is kumikita ako ng 700 a day. Amen. At yung cellphone ko ay dumami ng 8. At kaya sabi ko sa asawa ko, kahit ako'y mag-stop sa trabaho at sabihin ko sa pastor ko na, Pastor, mag-mission na ako. Mag-start ako ng mission. Ay, magsusurvive ako. Hindi ako nagmamayabang sa aking sarili. Sinasabi ko na, ibinless ako ng Panginoon. Nung nakita ko, naisip ko, nung ako ay nag-seminary, nagpapagod sa pag-aaral habang ng trabaho, ibinless ako ng Panginoon na ngayon, ay kahit ako'y mag-stop sa work, ay magpapadede ko pa rin ang aking anak. Amen. Hindi mo mamahal si Atara. Amen. Meron pong blessing ang maglingkod sa Panginoon. Amen. Gawin mo ng totoo at tama yung paglilingkod mo sa Panginoon. Hope for the wise. The foolish path leads to ruin, but those who seek God find Him to be their refuge, even amid corruption. Pag-asa para sa mga marurunong. If you are wise, you will serve the Lord. At ang Diyos ay magiging mong kublihan. At ito ay magiging mong sanggalang sa pagkasira mo. Kung ayaw mong masira, maglingkod ka sa Panginoon. Amen. Sundin mo ang salita ng Diyos. Kung gusto mong masira, huwag mong sundin ang salita ng Diyos. Wala pang 1 taon. Sira na ang buhay mo. Amen. Application. Last. Check your heart. Do you live and make decision as if God is watching? Ikaw ba ay gumagawa ng mga desisyon mo na katulad na ang Diyos ay nakatingin sa'yo? Or do you act as if He is absent? O gumagawa ka na wala lang, hindi mo iniisip ang Diyos? Ganun ka ba? Seek God daily. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos araw-araw. The wise person is the one who acknowledge their need for God. Ang taong marunong ay yung taong ina-acknowledge na naunawaan niya na kailangan niya ang Diyos. Amen. And actively seeks Him in all aspects of life at hinahanap niya ang Diyos sa lahat ng parte ng kanyang buhay. Find refuge in God, hanapin ng Diyos. Magtiwala ka sa Kanya. Conclusion. Amen. The ultimate foolishness, ang pinakamataas na level ng kamangmangan ay yung mamuhay ka na parang wala kang Diyos. Ang karunungan ay matatagpuan mo sa pagkilala mo na mayroong Diyos. Relying on His grace, magtiwala ka sa Kanyang biyaya. Sabi sa akin andun pa ako sa, hindi pa ka nagsisimula. Andun pa ako sa, nagtitimbang pa ako anong tama. Alam niyo mga kapatid, this is a very, very big challenge for me. Sabi sa akin nung mga pinag-aaralan ko seminary, sabi ng mga professor doon, ang principle nila,
huwag magtrabaho. Mag full time sa pagpapasko. Ang sabi nila, parang ganito yan. Tumanong ka muna sa dagat. Pag nalulunod ka na, humingi ka sa amin ng tulong. Sabi mo, help! At tutulungan raw nila ako. Ang sabi naman ng pastor, yun ang gusto ng mga professional ng seminary. Maging independent. Katulad ni Pastor Renato, ganyan po si Pastor Renato. Dahil same na pinag-aralan ni Pastor Renato. Ang sabi ng Pastor Manuel, bumili na kami ng lupa, Brad, doon sa Biyaan. At papatayo namin ang building yan. Pag meron ng tao na mapagkakatiwalaan namin doon sa lugar na yun. So, sabi nga rito, rely on His grace. When you serve the Lord, magtiwala ka sa biyaya ng Panginoon. Amen. Magtagal na tayo dito. Wala naman sa ating mayaman. But we survive. We just rely on God's grace para mabuhay tayo. Diba? Yung magpakatalino lang tayo, mga kapatid. Gamitin natin ang utang na binigay, ang karunungan ng utang na binigay sa atin ng Panginoon para tayo mag-progress sa ating buhay. Education is one of the key. Pag-aralin nyo inyong mga anak. Mag-invest kayo sa kanilang education. And seeking Him in every circumstance. Hanapin natin ang Diyos sa bawat gagawin natin sa ating buhay. Amen. That's the end po, and I hope you learned something about this lesson po. Sorry man, si brother Mike. Salamat po sa ating kapatid kay Brother Jerry. Nakakagandang mensahe. Amen. Dapat nating sa buhay, mga kapatid, na mamalan ng parataya. Una, yung ating paglilingkod ay hindi basta-basta. Ito ay may kaakibat na responsibilidad nito. Na tayo ang titingnan ng tao, yung buhay natin, yung puso natin. Ang Diyos hindi tumitingin sa ating kakayahan, sa ating pisikal, sa ating panlabas, kundi yung ating puso. Yung ating katapatan sa paglilingkod at sa pananampalataya. Sabi nga ni brother, merong consequences lahat ng ginagawa natin. Either bad or good. Pag masama yung ating ginawa, ang bunga masama. At pag mabuti yung ating gawa, mabuti ang bunga. At napakahalaga yun na tingnan natin yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating buhay. Pagkilos. Dahil nandun yung blessing. Sabi nga ni bro, pag lumapit ka sa Panginoon, kapag siya kinuna mo, sabi mo sa Matthew, di ba? Na 6:33. Diba? Na sige first the kingdom of God and His righteousness, at lahat ng bagay dadagdag naman sa ating buhay. Kaya, failure ang ibang mananampalataya na inuuna yung sanlibutan. At yun yung kamangmangan. Sabi, matalino tayo sa makamundo, sa sanlibutan, pero wala tayong karunungan na nagmumula sa Diyos. At yun nga, ang pasimula ng karunungan ay yung pagkatakot natin sa Panginoon. Kung tayo natakot sa Panginoon, yung ating paglilingkod, yung ating pagtatapat, yung ating faith ay nakasalig sa Panginoon Jesucristo. Napakapagpagkabiyaya ang ating napag-aralan. Salamat, brother. At nawa ito'y maging hamon sa bawat mananampalataya na lumakas, na mayroong vision. Napakahalaga ng pangintayin sa isang mananampalataya. Unang-una, yun ang mag-iingat sa atin. Diba? Habang tayo humahayo, habang tayo lumalakad, sa libutan, meron tayong gabay. By yung Holy Spirit. Nandun din yung pagpapala. Diba? Na kapag tayo connected sa Panginoon, diba? Magagawa natin na. Amen. With God, all things are possible. At kapag tayo nagtitiwala, nandun naman na tayo nagiging mabuting halimbawa. At yun yung bunga ng ating pananampalataya at katapatan sa Panginoon. At ngayon po, dadako po tayo sa isang awitin habang tayo po ay nagkakaloob.
Ating tawagin po si Brother Arjen. Buksan po natin ang ating songbook sa page 15. Pagpapala na bilang. First unto the last daw po.